Magandang araw mga kalipon. Ito ang inyong kalipon kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz. Para po sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa buwan ng Agosto bilang buwan ng wika at kasaysayan. Atin pong aalamin kung ano ang kasaysayan. Atin din pong aalamin ang kahalagahan ng kasaysayan sa ating lipunan, kung paano natin ito magagamit sa kasalukuyan at paano tayo maihahanda nito sa hinaharap. Ang wika nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Mga kalipon, meron akong ipapakita sa inyo na mga larawan na malaki ang kinalaman sa pagbibigay kaliwanagan sa pagkaunawa natin kung ano ang kasaysayan. O ano mga kalipon, kilala niyo ba sila? Kung hindi, samahan niyo ako at pakikilala ko sila at kung ano ang kanilang mga naging ambag upang maunawaan natin at matutuhan natin kung ano ang kasaysayan at kahalagahan nito. Handa na ba kayo? Sila ay mga historiador Pilipino. Mamaya, kikilalanin natin sila. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng kasaysayan. Mayroon ding kasanayang disiplina na ginagamit sa pag-aaral ng kasaysayan tulad ng antropolohiya, psikolohiya, sosyolohiya, teolohiya, arkeolohiya, agham politikal, economics, at saka heograpiya. At siyempre, ang filosofiya. Simulan natin sa pag-alam ng pinagmulan ng salitang kasaysayan. Ang kasaysayan ay salin wika ng salitang Ingles na history. Ang salitang history ay hango sa salitang Griego na istorya na nangangahulugan ng pag-iimbestiga, pagtatanong, pag-uusisa, pagsasaliksik sa mga nakalipas na mga pangyayari. Isa rin itong pagtatanong hinggil sa nakaraan upang maunawaan natin ang kasalukuyan at maihanda para sa hinaharap. Hindi ito isang simpleng listahan lamang ng mga bayani at makasaysayang bayan, kundi ito ay isang kolektibong salaysay ng mga pagsisikap at pakikibaka ng isang lahi o pangkat ng mga lahi upang matamo ang hinahangad na lipunan. May iba't ibang perspektibo o pananaw o pakahulugan ang ating mga Pilipino historiador tungkol sa kasaysayan. Unahin natin si Dr. Sus Salazar. Para sa kanya, ang kasaysayan daw ay hango sa dalawang salita na saysay at salaysay. Ayan. Salaysay bilang isang art o sining ng pagkikwento ng mga pangyayari. Saysay naman, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng katuturan, kabuluhan, yung mga pangyayaring naganap sa nakaraan. Ayon pa sa kanya, ang kasaysayan ay salaysay hinggil sa nakaraan
na may saysay para sa sariling lipunan at kultura. So sa madalit salita, ito daw yung mga pangyayari sa nakaraan na mayroong kabuluhan at katuturan. Bukod dito, ang kasaysayan ay kronolohikong tala ng mga pangyayari sa nakaraan na may kasamang mga paliwanag tungkol sa mga dahilan nito. Hindi naman nalalayo ang perspektibo o pananaw o pakahulugan ng iba pang historiador Pilipino tulad nila Teodoro Agoncillo, Rey Ileto at Ambet Ocampo. Nagkakasundo-sundo naman sila na ang kasaysayan ay isang pag-aaral sa nakaraan. Meron lang silang iba't ibang pagbibigay diin sa pag-aaral ng kasaysayan. Katulad ni Teodoro Agoncillo, binigyan niyang diin ang papel ng mga Pilipino sa kasaysayan. Samantalang si Rey Ileto naman ay binigyan niyang diin ang kultura at panlipunan sa kasaysayan. At si Ambet Ocampo naman ay binigyan niyang diin ang mga record at dokumento sa pag-aaral ng kasaysayan. Kaya naman mga kalipon, dito pumapasok sa pag-aaral ng kasaysayan ang paggamit bilang batayan ang facts of history and historical facts. Kung ano ito, tatalakayin natin ito sa susunod. Muli, ito ang inyong kalipon kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz, na nagsasabi, ang kasaysayan ay dapat nating maunawaan at magamit isa buhay para sa pag-unlad ng ating bayan.